sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Bangsamoro Port Management Authority bumisita sa Port Management Office Zamboanga. Fluvial procession para sa pista ni St. Joseph the Worker. Tampok sa Port of Tagbilaran. Port Police ng PMO Misamis Occidental o SAMIS sumailalim sa firearm proficiency at marksmanship training. PMO Socsargen nagsagawa ng masiglang Intricolor Sports Fest. At ang matamis at makulay na kasaysayan ng Negros Occidental. Alamin sa Pasyal Tayo. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Nagpulong ang delegasyon ng Bangsamoro Ports Management Authority at Port Management Office Zamboanga nitong ika-23 ng Abril upang palakasin ang ugnayan at pagpapalitan ng kaalaman sa pamamahala ng mga pantalan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahahalagang polisiya at operational procedures upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at epesyenteng serbisyo sa loob ng daungan. Pinag-usapan din ang mga hakbang kaugnay ng seguridad, environmental protection at terminal management bilang bahagi ng pagpapahusay sa kabuuang operasyon ng pantalan. Ang BPMA ay isang ahensya sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na responsable sa pamamahala, operasyon at pagpapaunlad ng mga pantalan sa loob ng rehiyon. Nakatuon ito sa pagpapalakas ng regional self-governance sa sektor ng pantalan sa Bangsamoro. Ingay Panagiton para sa PPA TV. Nakiisa ang Port Management Office Bohol sa dalawang makabuluhang aktibidad nitong nakaraang linggo. Una, nitong ika-29 ng Abril kung saan dumalo ang mga opisyal sa fluvial procession bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni St. Joseph the Worker sa Port of Tagbilaran. Isinagawa ang blowing of horns ng mga barko na hudyat ng pagsisimula at pagtatapos ng paglalayag. Pinangunahan ng PMO Bohol ang paghahanda at koordinasyon katuwang ang Philippine Coast Guard, lokal na pamahalaan at Global Port Bohol Terminals Incorporated upang matiyak ang ligtas at maayos na daloy ng aktibidad. Sa Port of Tobigo naman, nagsagawa ng coastal cleanup nitong 1 ng Mayo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean. Umabot ng mahigit kumulang 160 kilo ng basura ang nakolekta mula sa mangrove area ng pantalan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng malinis at ligtas na karagatan bilang tugon sa epekto ng climate change. Mula sa pagdiriwang ng pananampalataya hanggang sa pangangalaga ng kalikasan, patuloy na isinusulong ng PMO Bohol ang mga programang nagpapakita ng disiplina, pagkakaisa at responsableng pangangalaga sa komunidad at kapaligiran. Ani Morales para sa PPA TV. Ika nga, familiarity breeds affection. At sa muli naming pagbalik dito sa Negros Occidental, samahan ninyo kami na lakbayin ang mga tourist destinations malapit sa pantalan. Pero bago tayo magtungo dyan, let's recap sa mga napasyalan natin a few years back dito sa tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines. Number 1, ang The Ruins na matatagpuan sa Talisay City. Itinayo noong 1900s ng sugar baron na si Don Mariano Ledesma Lacson bilang alaala sa kanyang namayapang asawa. Ito ang dahilan kung bakit tinugurian itong Taj Mahal ng Negros. At hanggang ngayon, nagsisilbi itong simbolo ng pag-ibig at kasaysayan. Number 2, kung gusto mo ng nature trip at mag-relax, Mambukal Mountain Resort sa Murcia ang sagot dyan. Mula Port of Banago, sulit ang 1 oras na biyahe dahil tsak tanggal ang stress at pagod mo sa kanilang natural hot springs. Number 3, ang Gary's Place.
Isang hidden garden cafe na puno ng art installations at preskong tanawin. Tahimik at very Instagrammable ang bawat sulok. Number 4, ang Kampustuhan Highland Resort. Hindi lang pampamilya, pambarkada pa. May mga life-size statues, wave pool, at zipline pa. Sobrang dami ng mga activities na pwedeng gawin dito mga kapasyal. And last but not the least, isa sa pinakadinadayo tuwing Oktubre, ang world-renowned Mascara Festival sa City of Smiles, Bacolod City. Tsak mapapasayaw ka din dito at mapapangiti sa energy at vibes ng festival na ito. Ngayon, dagdagan natin ang mga pasyalan na iyan dahil muli tayong papasyal sa probinsyang ito. Ano-ano nga ba ang mga hindi pa natin natuklasan sa Negros Occidental? Tara, pasyal na tayo! Kung nais mong maramdaman ang spirit of Mascara Festival any time of the year, isa sa marerecommend namin ang gallery ng isa sa mga kilalang artist dito sa Bacolod na si Jojo Vito. Dito, magpa-picture sa mga malalaking disenyo ng maskara. Not only that, pwede mo ding ibuhos ang iyong creativity sa pagpinta ng sarili mong maskara. Mr. Jojo Vito is one of the prominent artists then for the mascara souvenirs. A lot of people come to see his workshop and his works then. Even us in the government, we use his works as tokens to incoming delegates, especially the international ones. Kung gusto mong malaman ang kasaysayan, sining at kultura ng Isla ng Negros, pasyal tayo dito sa Negros Museum. Bawat sulok ng museo na ito, may kwento at aral ka na mapupulot. Negros Island is originally one island before. But when the Spaniards masters came over, nahirapan sila na i-governize yung whole island. Kaya they decided to split it into two, which is meron tayong Occidental at yung Oriental. This is Parish Magdalena Church. So sabi ng mga natives, kapag bibisita sila noon ng simbahan, required sila magdala ng 20 to 25 pieces of chicken eggs. Kasi before, wala tayong cement. So yan yung ginagamit nila pandikit ng mga bricks. At alam nyo ba na ang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan may contribution din sa museum na ito? Dito nakadisplay ang kanyang lumang piano. Bukod sa mayamang kasaysayan, mayaman din ang pananampalataya ng probinsya. Isa na ang San Sebastian Cathedral o mas kilala bilang Bacolod Cathedral sa dinadayo ng mga Katolikong Bacolod noon. Itinayo ito noong 1800s gamit lamang ang coral stones na mula sa Guimaras at mga kahoy mula sa puno sa Palawan. Sa gitna ng hasyenda na ito sa Talisay City, isang natatanging simbahan din ang nakatayo dito. Ito ang kauna-unahang replica church sa Asia. Ito ang St. James the Greater Church and Our Lady of Medjugorje. Kapag sinabing Bacolod, hindi pwedeng hindi mo matikman ang kanilang famous chicken inasal. At isa nga sa sikat at dinadayo ang Aida's Chicken House. And yes, ito ang Aida's Chicken House na ginawaran ng Michelin Selected ng 2026 Michelin Guide. Talaga
namang sulit ang mga trip mo dito sa mga tourist destinations dito sa Bacolod City and around Negros Occidental. At sa tulong ng ating mga bago, ligtas at future-ready na pantalan, tulad na lang dito sa Port of Banago, tiyak kumbinyente, ligtas at siguradong memorable ang inyong biyahe. Kaya ano pang hinihintay mo? Pasyal na tayo mga kapantalan! Iba't ibang aktibidad ang isinagawa ng ilang port management offices ng Philippine Ports Authority sa layuning palakasin ng seguridad, operasyon at samahan ng mga kawani at komunidad. Sumabak sa Firearm Proficiency and Marksmanship Training nitong 1 ng Mayo ang mga alagad ng Port Police Division ng PMO Misamis Occidental Ozamis sa Camp Burgos, Oroquieta City. Sa loob ng isang buong araw, isinailalim sila sa iba't ibang pagsasanay kabilang ang firearm familiarization, shooting techniques, at tamang paglilinis at maintenance sa mga rifle firearms. Samantala, nagsagawa ang Port Management Office Negros Occidental Bacolod Banago Bredco ng serye ng port inspections at corporate social responsibility activities sa Southern Negros ports. Sinuri ng mga opisyal at technical personnel ang mga pantalan ng Hinubaan, Sipalay, Hinigaran at Himamaylan. Nag-turnover din ng PMO-NBB ng isang 30-liter oil spill kit na gagamitin para malinis at kontrolin ang pagtagas ng langis sa tubig. Bukod sa port inspection, namahagi ng ilang sako ng bigas sa mga marginalized fisherfolk ang PMO-NBB bilang bahagi ng corporate social responsibility. Nagkaroon din ng libreng blood pressure screening para sa mga residente bilang bahagi ng advokasiyang pangkalusugan ng ahensya. Sa PMO Soc-Sargen, matagumpay na isinagawa ang Intercolor Sports Fest nitong ika-27 ng Abril. Naging masigla ang pagsisimula ng Sports Fest sa pamamagitan ng Team Yell, Torch Relay, Banner Racing at Zumba. Layunin nito na itaguyod ang pagkakaisa, kalusugan at sportsmanship ng mga kawani mula sa iba't ibang unit ng tanggapan. Rica Legista para sa PPA TV.